Ang libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig ay ang opisyal at pinakasagradong pambansang libingan ng Pilipinas na nagsisilbing huling hantungan para sa mga naglingkod sa bayan. Ang kasaysayan ng pambansang dambana na ito ay nagsimula noong Mayo 1947 sa pamamagitan ng pamahalaan ng Pilipinas upang magkaroon ng disenteng himlay ng mga sundalo at veteranong Pilipino na lumaban at nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagtatag nito ay higit pang pinagtibay sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Elpidio Quirino sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Republic Act 289 noong Hunyo 16, 1948. Ang batas na ito ay nagtakda ng pagtatayo ng isang pambansang panteon para sa mga naging Pangulo ng Pilipinas, mga pambansang bayani at mga makabayang mamamayan upang magsilbing inspirasyon at tularan ng kasalukuyan at ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Ayon sa opisyal na kasaysayan mula sa Dakahimiyang Project, ang orihinal na pangalan ng sementeryo ay Republic Memorial Cemetery bago ito pinalitan at binigyan ng mas malalim na kahulugan ng mga sumunod na pinuno ng bansa. Bago naging isang sagradong pambansang libingan ng malawak na lupain na ito, ang lugar ay bahagi ng mas malaking base militar na kilala bilang Fort William McKinley noong panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang lupain ay ginagamit ng mga sundalong Amerikano at Pilipino para sa mga pagsasanay at operasyong militar bago ang pagsiklab ng digmaan. Nang makamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan pagkatapos ng digmaan, ang pangasiwa sa malaking bahagi ng base militar ay nailipat sa pamahalaan ng Pilipinas. Noong 27 ng Oktubre 1954, sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ramon Magsaysay, ang Republic Memorial Cemetery ay opisyal na binago ang pangalan at ginawang libingan ng mga bayani upang mas mabigyang diin ang kadakilan at sakripisyo ng mga nakahimlay na tagapagtanggol ng kalayaan. Upang mas mapalawak at mapangalagaan ang lupain, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos ng Presidential Proclamation 208 noong Mayo 28, 1967 na naglaan ng 142 hektaryang bahagi ng Fort Bonifacio Military Reservation para sa pagpapanatili ng pambansang dambana. Sa kasalukuyan, ang kabuang sukat ng sementeryo na aktual na ginagamit ay nasa humigit kumulang 103 hektarya, kung saan nakatalaga ang iba't ibang sektor para sa mga tiyak na ranggo at katungkulan ng mga yumao. Ang pamantayan sa kung sino lamang pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani ay mahigpit na pinamamahalaan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang mga opisyal na alituntunin. Batay sa opisyal na dokumento ng Armed Forces of the Philippines Regulations, ang mga kwalipikadong individual ay kinabibilangan ng mga tumanggap ng Medal of Valor, mga naging Pangulo ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief, mga kalihim ng kagawaran ng tanggulang bansa at mga naging pinuno o chiefs of staff ng militar. Kasama rin sa mga pinahihintulutan ng mga general at flag officers ng hukbo, mga aktibo at retiradong tauhan ng militar, pati na rin ang mga draftees sa trainees na nasawi habang gumaganap sa kanilang tungkulin. Kwalipikado rin ang mga veterano ng Rebolusyong Pilipino ng 1896, unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig at mga kinikilalang gerilya. Bukod sa mga militar, pinapayagan din ang paglilibing sa mga mambabatas, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga pambansang artista o national artists, mga pambansang siyentipiko o national scientists at iba pang mga kilalang opisyal ng pamahalaan at diplomatiko na pinagtibay ng Pangulo ng Bansa o ng Kongreso. Sa kabilang banda, mayroong malinaw na pagbabawal sa mga alituntunin ng militar kung sino ang hindi maaring ihimlay sa loob ng sementeryo kahit papasok sila sa mga naunang kwalifikasyon. Ang sinumang individual na tinanggal sa serbisyo sa pamamagitan ng dishonorable discharge o ang mga nahatulan ng pinal na desisyon sa hukuman dahil sa mga krimeng may kinalaman sa moral turpitude ay hayagang pinagbabawalan na malibing dito. Ang patakarang ito ay pinatutupad upang mapanatili ang integridad at kasagraduhan ng dambana na inilaan para sa mga nag-iwan ng malinis at kagalang-galang na pangalan sa kasaysayan ng bansa. Ang pamamahala sa buong sementeryo, kasamang pagpapatupad ng mga regulasyong ito at ang pagpili sa mga karapat-dapat ay direktang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Grave Services Unit ng Hukbong Katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Dahil dito, ang bawat hiling para sa paglilibing ay dumadaan sa masusing pagsusuri ng militar upang masigurong nasusunod ang lahat ng itinakdang pamantayan ng batas. Maraming sikat at makasaysayang personalidad ang nakahimlay sa loob ng libingan ng mga bayani na nagmula sa iba't ibang larangan ng lipunan tulad ng politika, sining at serbisyo militar. Sa halin ng mga naging pinuno ng bansa, 3 sa mga naunang inilibing dito ay sina Pangulong Carlos P. Garcia na namatay noong 1971, si Pangulong Diosdado Macapagal na pumanaw noong 1997 at si Pangulong Elpidio Quirino na ang mga labi ay inilipat sa dambana noong Pebrero 29, 2016, kasabay ng ika-60 anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Noong Agosto 2022, si Pangulong Fidel V. Ramos ay inilibing din sa sementeryo na may buong parangal ng militar.
Naroon din ang mga labi ng kilalang vice-presidente na sina Salvador Laurel at mga tanyag na diplomatiko at sundalo tulad ni na General Carlos P. Romulo at General Artemio Ricarte. Sa larangan naman ng sining at kultura, nakahimlay dito mga tanyag na national artists tulad ng direktor na si Eddie Romero at ang tanyag na kompositor na si Levi Calerio na kinilala sa kanilang malalaking ambag sa kulturang Pilipino. May mga mahalagang tala at natatanging aspeto ang sementeryo na nagsisilbing mahalagang bahagi ng kaalaman ng publiko ukol sa estruktura nito. Isang pangunahing tampok sa gitna ng kompleks ay ang Tomb of a Known Soldier o libingan ng di kilalang sundalo na itinayo upang parangalan ng lahat ng mga hindi pinangalanang mandirigma na nag-alay ng buhay para sa bayan ng walang nakatalang pagkakakilanlan. Ang bantayog na ito ay may tatlong malalaking haligi ng sumisimbolo sa tatlong pangunahing pangkat na mga isla sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sementeryo ay mayroong nakatalagang tiyak na bilang ng mga lote o plots para sa iba't ibang sektor, 46 na plots para sa mga pangulo, 74 para sa mga kalihim ng tanggulang bansa at mga diplomatiko, 133 para sa mga pinuno ng militar, 118 para sa mga tumanggap ng Medal of Valor at mahigit 1,300 para sa mga pambansang artista at siyentipiko. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 50,000 individual ang nakahimlay sa buong dambana kung saan higit sa 30,000 sa mga ito ay veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang libingan ng mga bayani hindi naiwas sa mga malaking kontrobersya at mainit na usapin na nagdulot ng pagkakahati ng opinyon sa lipunang Pilipino. Ang pinakamalaki at pinakamainit na kontrobersya sa kasaysayan ng sementeryo ay ang paglilibing sa dating diktador at Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Nobyembre 18, 2016. Ang desisyong ito ay nagmula sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagpahintulot sa paglilibing na sinundan ng mahabang legal na labanan sa Korte Suprema. Ang mga grupo ng mga biktima ng batas militar, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at iba't ibang sektor ng lipunan ay naghain ng mga petisyon upang pigilan ang paglilibing dahil sa mga isyu ng malawakang korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto noong People Power Revolution noong 1986. Gayunpaman, sa isang desisyon na may botong 9 laban sa 5, idineklara ng Korte Suprema na si Marcos ay kwalipikadong ilibing sa sementeryo dahil sa kanyang mga naging katungkulan bilang dating Pangulo, sundalo at kalihim ng tanggulang bansa na nagdulot ng malawakang protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa kaso ni Ferdinand Marcos Sr., may iba pang mga personalidad na ang paglilibing ay umani ng batikos at diskusyon mula sa publiko dahil sa kanilang mga naging kontrobersyal na track record habang nabubuhay. Isa na rito ang paglilibing kay General Angelo Reyes, ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at kalihim ng kagawaran ng tanggulang bansa na nagpakatay noong Pebrero 8, 2011 sa harap ng puntod ng kanyang ina sa Manila North Cemetery. Si Reyes ay humaharap noon sa mga matitinding aligasyon ng korupsyon at maanumalyang paggamit ng pondo sa loob ng militar sa mga pagdinig sa Senado, kaya't ang kanyang pagkabahagi sa libingan ng mga bayani naging paksa ng negatibong reaksyon mula sa mga mamamayan na naniniwalang ang dambana ay para lamang sa mga may malinis na karangalan. Isa pang halimbawa ay ang paglilibing sa ilang opisyal na nagkaroon ng kaugnayan sa mga nakaraang rehimen na may mga isyu sa pag-aabuso sa kapangyarihan na patuloy na nagiging mitya ng diskusyon kung dapat bang baguhin ang mga alituntunin ng militar upang maging mas mapili sa mga pinahintulutang ihimlay dito. Ayon sa pananaw na ito, ang batas ay hindi nag-aatas ng pagsusuri sa moralidad o kasaysayan ng isang tao kundi ang pag-check lamang sa kanyang mga naging formal na posisyon sa Estado. Sa kabilang banda, ang mga kritiko, historiador at mga civil society groups ay naninindigan na ang pangalan mismo ng sementeryo ay nagdadala ng isang mataas na pamantayang moral. Sa paglipas ng mga dekada, ang dambana na ito ay patuloy na nagsisilbing isang buhay na paalala ng masalimuot at makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ang bawat puting krus at bantayog na nakatayo sa malawak na damuhan ng Taguig ay kumakatawan sa mga kwento ng katapangan, sakripisyo at maging ng mga hidwaan sa politika na humubog sa pambansang pagkakakilanlan. Mula sa pagiging isang simpleng lupain ng pagsasanay militar noong panahon ng mga Amerikano, ito'y naging simbolo ng pagkilala ng Estado sa mga mamamayang nag-alay ng kanilang talino, lakas at buhay para sa kapakanan ng mas nakararami. Ang libingan ng mga bayani hindi lamang isang huling hantungan ng mga pumanaw kundi isang mahalagang institusyon na nagpapakita ng mga pagpapahalaga at transformasyon ng lipunang Pilipino sa paglipas ng panahon. Bagamat ang mga kontrobersya at mga usapin sa mga nakalibing dito ay nagdudulot ng panapanahong ingay at pagtatalo, ang dambana ay nananatiling isang permanenteng paalala na ang kasaysayan ay patuloy na sinusuri at binibigyang kahulugan ng mga sumunod na henerasyon. Ang pangangalaga sa integridad ng lugar na ito, kapwa sa pisikal na aspeto at sa makasaysayang kahulugan nito, ay isang hamon na kinakaharap ng pamahalaan at ng buong sambayanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagmulan, sa mga alituntunin at sa mga kwentong nakapaloob sa sementeryong ito,
mas nagiging malalim ang pagkilala ng mga mamamayan sa mga tunay na sakripisyo na naging pundasyon ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas.